Kung maangas na ang Hapon na si Chihiro Suzuki, ang pumalit na MMA fighter na Hapon, mas maangas pa, inangasan ng ating pambansang kamao. Alam na niya kung paano talunin si Pacman. Nako Juan Francisco Estrada, bagamat tinupi ni Jesse Rodriguez sa round 7, pero gusto may kasaka agad ang rematch para makabawi. Ito po ang mga pinagbabatayan ng ating kwentuhan. Kaya tara, kwentuhan na! July 28, 2024 sa Saitama Arena sa Japan. Ito ang nakatagdang laban ng ating pambansang kamao kontra yan kay Suzuki. Pero dahil kinakailangan pang i-overhaul ang makina ni Suzuki dahil nga nagkaroon ng fist injury, kaagad naman na pumalit ang mas maangas at mas malaki na K1 Super Lightweight Champion na si Ampo Rukia. Buweltahan naman na sinabi niya na tila ba ibabagsak niya ang napakalakas ng kidlat sa Saitama Super Arena at gagawa ito ng butas. Nako, medyo may pagka-Dragon Ball ang iniisip ng kalaban ni Idol Pacman Tapos maangas pa, baka si Master Pugi lang ito o dahil kidlat parang si Thor. Pero ganun pa man, hindi rin basta-basta ang kalaban ni Pacman. Ilang mga sunod-sunod na laban ay naipanalo niya at bawat laban ni Anpo ay nakasanayan na niya talaga na sumigaw kapag nananalo via knockout at sasabihin niya na naibagsak na niya ang malakas na bultahin ng kidlat. Bagamat itong Hapon na ito ay isang kickboxer, pero noong nakarang 4 na taon mga kwento ay nagsanay na ito ng boxing. Siya ay nagsasanay sa isa sa mga sikat na mga boxing gyms sa Japan at ang coach niya o trainer sa boxing ay naturo na siya sa mas mataas na level sa boxing. Kaya dahil dito, para sa kanya, siya ang pinaka-the best sa mga kickboxers ngayon. Kaya nga ang banta niya kay Pacman ay nasa kanya ang maraming mga bintahe. Mula sa tangkad at laki ng pangangatawan, nababasa niya si Pacman na atakin siya ng in and out ni Pacman sa napakabilis sa pamamaraan at hindi talaga siya titigilan na raratratin ni Pacman. Pero ipapakita niya sa lahat na siya pa rin ang manghingibabaw sa laban at siya ang magwawagi. Sa mga natitirang mga araw bago ang laban nila ni Pacman ay talagang susulitin niya dahil gusto niya na siya ang magtatagumpay sa loob ng 3 mga rounds at 3 minuto bawat round. Mga kakwento, inamin naman ni Estrada na sa laban nila ni Rodriguez ay nagkamali siya kaya doon bigla na lang siyang gumulong sa lona. Pero dahil may rematch clause sila, kaya gusto niya i-activate agad ito para ang rematch ay maikasa. Ikaw kwento, sa pangalawang pagkakataon, si Estrada kaya ay makakabawi na? At dyan, nagtatapos ang ating kwento.
Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po kung mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo matapos mga kwento ay syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong Ramil Panapan, kay kakwentong Jen Mondirondo, kay kakwentong Babe Mahal Ko, at kakwentong nanonood ngayon, shoutout siyo dyan. Bueno, hanggang dito po muna ang ating kwentuhan at abangan nyo lang po ang ating susunod na video. At dito po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.